Magandang araw mga kaibigan. Ito may magandang development tungkol sa petisyon na isinampa ni na Atty. Vic Rodriguez at Congressman Ongab sa Supreme Court, yung constitutionality ng 2025 GAA. Ito may post ang SMNI News 49 minutes ago. Sabi niya, Korte Suprema inilabas na ang mga mahahalagang issue na tatalakayin para sa oral argument versus 2025 national budget sa April 1, 2025 via Margot Gonzales. Ito, mayroong advisory. Ipinost ng SMNI ang official document from Supreme Court, permado ng Clerk of Court ng Korte Suprema. Basahin natin itong advisory tungkol sa issue. Ano ang issue na tatalakayin nila sa April 1 para orderly manner ang pag-discuss. Ang galing ng Supreme Court, nakakabilib. Okay. Republic of the Philippines, Supreme Court Manila in Bank Advisory revised as of February 25, 2025. The court has identified the following essential issues for the orderly conduct of the oral argument scheduled on April 1. Okay, so A. Preliminary issues. B. Substantive issues. Okay, punta muna tayo. Preliminary, number 1. Whether petitioners have legal standing to sue. Sina Attorney Vic, Congressman Ongab, ano yung standing nila? Are they legally allowed to sue? Palagay ko, allowed sila. Anyway, yan, tatalakayin. Number 2. Whether the issues raised in the petition involve an actual and justifiable controversy. Palagay ko naman, controversial yung issue dahil budget ng buong Pilipinas. Anyway, tatalakayin pa rin. Whether petitioners' direct resort to the Supreme Court is proper. So, kailangan bang idaan mo na sa Regional Trial Court? O diretso na sa Supreme Court? Okay? Whether the issue of constitutionality is the least mota of the case. Hindi ko masyadong maintindihan yon. Okay. Substantive, yung malaman. Ito yung malaking discussion. Whether Republic Act number 12116 or the 2025 GAA violates Section 15, Article 2 of the Constitution in relation to Section 10 to 11 and 37 of Republic Act number 1123 or the Universal Healthcare Act. Ito na yung pondo para sa PhilHealth. Nakalagay sa Universal Healthcare Act na every year dapat mayroong pundo na ilalaan para sa PhilHealth. Number 2, whether 2025 GAA, which increased the budget of the Senate and the House of Representatives, violates Section 25(1), Article 6 of the Constitution, which prescribes the increase of appropriations recommended by the President through the National Expenditure Program. Ang sinasabi palagi ni Atty. Vic Rodriguez, kung ano yung iprinipose ng Executive Department through the National Expenditure Program, hindi daw pwedeng i-increase ng Congress. Pwede nilang bawasan, kailang hindi pwedeng mag-increase. Nag-increase ang budget ng Senate at saka Congress.
Senate at saka House of Representatives. So, kino-question ito. Next, number 3. Whether the 2025 GAA violates Section 5-5, Article 14 of the Constitution, which mandates the highest budgetary priority be given to education. Dito sila matatamaan. Kasi, kung education sector, ano lang yan, DepEd, CHED, TESDA, meron pang isa. 4 lang. Itong computation ng administrasyong ito, isinama ang Philippine Military Academy, isinama ang Philippine National Police Academy, isinama ang mga LGU academies, ang daming isinama na hindi naman talaga kasama sa education sector para lang lalabas na mas mataas ang budget ng education. Dito sila matatamaan. Number 4. Whether the 2025 GAA violates Section 27, Article 6 of the Constitution, when the members of the Bicameral Conference Committee formed to reconcile the conflicting provisions between the House and Senate versions of the GAB submitted a report on the GAB with blank items. Ito na. Pinakamalakas na kaso itong blank items. And then, may preliminary conference on March 5, 2025. And then, may mga requirements sa preliminary conference. 2 council lang ang allowed sa grupo ni Atty. Vic. 2 council galing sa House of Representatives. 2 council galing sa Senate. 2 council galing sa Office of the Solicitor General. Nako, 6 na council. Dami. Dadalawa lang yung grupo ni Atty. Vic. Kailang, no problem. Kayang-kaya nila yan. And then, ito na nga, permado. By authority of the court, I think Marife Cuevas, Clerk of Court. So, salamat po, Supreme Court. Saludo kami sa inyo. Talagang gumugulong ang kaso. Good luck po, Atty. Vic Rodriguez and kung sino man yung abogado nga kasama sa preliminary conference. And then, I'm sure live ito, mapapanood natin on April 1. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood. Nakakatulong po kayo sa Tribong Talaandig ng Bukidnon dahil sa inyong panonood. Namimigay tayo ng tulong. Housing project po tayo. Namimigay po tayo ng pako at yero para makapatayo sila ng kanilang sariling bahay. Kawawa ang kalagayan ng mga bahay nila. Panoorin nyo ang video na ito. Sana patuloy lang inyong panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Ani ang balay nga sa Dunggawon nga among bisitawon na sab. O mag-ayo ko diri ni ante. Ayo, ante. Naman. Maayong udto ante. Oo. Sulod ko si mong balay ante ha. Okay. Muna gid among balay diri sa among kuan, abuan. Oo. Labi na kong kuan ulan. Wala na gid mi malungagan. Wala. Oo. Ay na buslot naman. Luag na kayong bangag. Oo. So kuan na gid ante, gaulan na gid ni siya. Oo. So kung labi na og maglungag mo ani, so di na gid mo ani ka halin kung magulan na. Dili na gid. Oo, luoy kaayo mo ba? Ani gid ante nga bulsot na gid kaayo ang inyong balay. Oo. So karon ante nga nakita namang gid ang inyong balay nga bulsot namang gyud, matagaan na mo ani og pero mag-ready lang mo ante og kahoy, manguha na mo daan kay naa nami ante stock nga sin, lansang pako aron nga ihatag sasama sa inyo ante nga nagkalisod nga bulsoton ang inyong balay. Unsa ante mong maistorya nga matagaan na ka ante og sen? Salamat sa kuan Ginoo. Oo. Og sa nagatanaw sa video. Oo. Kaluoy sa amo ang mga kabos.
labi na anting nga inani ang inyong pagpuyo nga lisod gyud. So mo na ni ang ilang balay nga dako ang ilang pagpasalamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa video nga matabangan sila inani ang ilang balay, makatabang sa moong tribo nga nagkalisod-lisod o kung muulan wala gid kasilungan. So salamat sa inyo nga nagatan-aw sa inyong pagtabang.